ng bayan, maasahan anumang panahon. Magandang araw po sa ating lahat. Narito ang latest update sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, Mayo 2, 2025 at sa magiging lagay ng panahon sa susunod na mga araw. Sa kasalukuyan ay may binabantayan muli tayong low pressure area sa loob ng ating area of responsibility. Ito ang cloud cluster kahapon sa silangan ng Mindanao at ito ay nag-develop na bilang LPA. Ito ay huling namataan sa layong 400 at 40 kilometro silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto naman sa Mindanao. Samantalang easterlies naman ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Dahil nga sa epekto ng LPA, asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan na minsan ay nagiging malakas sa may Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Caraga Region, sa may Davao Region, Catanduanes, sa may Albay, Sorsogon, at ang Masbate. Pinag-iingat natin ang lahat sa banta ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung may mga katamtaman hanggang sa malalakas na pagbuhos ng ulan. Ayon sa Pag-asa, mababa naman ang tsansa ng low pressure area na ito na lumakas bilang bagyo sa susunod na 24 oras. Dahil naman sa umiiral na Intertropical Convergence Zone, makararanas ng maulap at may kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang thunderstorms ang nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao. At dahil dito, pinag-iingat din natin ang lahat sa banta ng mga flash floods at landslides, lalo na kung may mga katamtaman hanggang sa malalakas na pagbuhos ng ulan. Samantala, dahil naman sa umiiral na easterlies, ay makararanas naman ng maalinsangan o mainit na panahon ang mga lugar sa Luzon, kasama na ang Metro Manila. Hindi rin naman inaalis ang banta ng mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa, lalo at ngayong pagsapit ng hapon at gabi ay posible ang pag-iral ng mga severe thunderstorms o matitinding pag-ulan na may mga paglidlat at pagkulog. Ilan sa mga lugar na posibleng makaranas ng malalakas na pag-ulan dulot ng mga thunderstorms ngayong araw ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, ilang bahagi ng Central Luzon, sa hilagang silangan ng Cagayan Valley at Metro Manila. Posible rin ang mga thunderstorms sa Palawan, Western Visayas at ilang bahagi ng Negros Island Region, lalo na sa hapon at gabi. Sa kasalukuyan, ang LPA na ating binabantayan ay posibleng lumapit at magpaulan sa Mindanao at Visayas area sa mga susunod na araw. Tatawirin nito ang mga nasabing rehiyon bilang low pressure area na may dalang mga pag-ulan. May senaryo rin na bago tumawid o pagkalampas nito sa Palawan ay malulusaw na ito. Dahil dito, pinaghahanda pa rin natin ang lahat ng ating mga kababayan na posibleng daanan ng nasabing LPA dahil posibleng magdulot pa rin ito ng mga pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na yung mga lugar na ilang araw nang nakararanas ng pag-ulan. Base naman sa GFS model, posibleng isang potensyal na bagyo pa rin ang nakikitang mamuo sa silangang karagatan ng bansa sa mga susunod na araw at wala ring banta sa anumang bahagi ng ating bansa. Nakikitang medyo may kalakasan ito at bahagyang lalapit sa Eastern Visayas o Eastern Luzon, ngunit magre-recurve ito ng hilagang silangan sa mga kasunod na araw. Kung sakaling maging bagyo nga ito, tatawagin itong Bagyong Auring, ang unang bagyo sa Pilipinas ngayong taon. Bagamat matagal pa o malayo pa, marami pang posibleng magbago sa kilos at lakas nito. Wala ring nakataas na game warning ngayong araw sa anumang bahagi ng ating bansa. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Maghanda po tayong lahat. Ito po ang weather update ng bayan, maaasahan anumang panahon.